Okay, pag-usapan natin to. Titingnan natin ng malapitan kung paano ba dinipensahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sarili niya sa International Criminal Court, partikular na doon sa ikatlong araw ng Confirmation of Charges hearing. So para masundan natin yung takbo ng usapan, heto yung mga pangunahing punto na tatalakayin natin. Isa-isahin natin yung mga naging argumento ng kampo ng depensa. Okay, simulan natin sa pinaka-basic. Ano ba talaga itong hearing na to? Kasi napaka-importante na maintindihan natin to para makuha natin yung buong konteksto ng mga nangyayari. So, linawin lang natin ha, itong Confirmation of Charges hearing, hindi pa ito yung trial mismo. Isipin nyo na parang isang filter lang to. Ang trabaho ng mga judges dito ay tingnan kung may sapat bang ebidensya para sabihing, okay, mukhang may basihan yung kaso, kaya ituloy natin sa trial. Hindi pa sila nagdedesisyon dito kung guilty o inosente ang akusado. So andyan na yung pre-trial chamber, binubusisi nila lahat ng ebidensya. At syempre, ang kapansin-pansin, wala doon si dating Pangulong Duterte. Ang nandoon para sa kanya ay yung kanyang legal team na pinangungunahan ni Nicholas Kaufman na handang-handa nang sagutin lahat ng ibabato ng prosekusyon. Sige, pasukin na natin yung unang malaking argumento ng depensa. At dito, direkta nilang tinira yung mismong investigasyon ng ICC. Pambungad pa lang ng depensa, malakas na agad. Ang sabi nila, yung investigasyon daw ng Office of the Prosecutor hindi raw patas. Meron daw a priori na pag-target. Anong ibig sabihin nun? Sinasabi nila, bago pa man mag-imbestiga, may target na agad sila, si Rodrigo Duterte. Imbes na hanapin lang kung ano talaga yung katotohanan. At para patunayan yung punto nila, sunod nilang pinuntiriya yung mga testigo ng prosekusyon. Sabi ng depensa, paano mo papaniniwalaan yung mga yan? Sila raw ay mga walang awang kriminal at umaming mamamatay tao na tumitistigo lang kapalit ng immunity. Basically, sinasabi nila na walang kredibilidad ang mga ito para pagbatayan ng isang ganito kalaking kaso. Okay, dito na nagiging very interesting. Kasi pumasok na sila sa usapin ng langwahe at may isang salita na naging sentro talaga ng debate. Ito yung salitang neutralization. Para sa prosecution, klaro yan, isa yung coded order o palihim na utos para pumatay. Pero para sa depensa, hindi. Sabi nila, standard term yan sa law enforcement na pwedeng mga hulugang pag-aresto, pagsupil o kahit anong paraan para matigil ang banta. So, dalawang magkaibang interpretasyon sa isang salita. At yung mga madalas nating marinig na maanghang na salita mula sa dating Pangulo. Sabi ng depensa, hyperbole lang daw yun, pagmamalabis, pananakot sa mga kriminal para tumigil na sila, pero hindi raw yung utos para literal na gawin. Part lang daw yun ng kanyang political style. Dahil dyan, dimating tayo sa masasabi nating pinaka-core ng argumento ng depensa, ang no smoking gun argument. Ang tanong nila, nasaan ang direktang ebidensya? Hinamon nila yung prosecution, maglabas kayo ng ebidensya. May statement ba si Presidente na direktang nag-uugnay sa kanya sa kahit isa sa mga biktima? Kasi sabi nila, hindi sapat na pakiramdam lang ng isang pulis na yun ang gustong mangyari ng Presidente. Sa batas, kailangan daw ng malinaw na utos, hindi lang subjective sense o hula-hula. So para sa kanila, dapat may kumpletong kadena. Una, may direktang utos. Pangalawa, para sa isang partikular na tao. At pangatlo, nagresulta yun sa isang partikular na krimen. Kung wala yung tatlong yan, kung putol yung kadena, sabi ng depensa, walang kaso. At hindi lang sila sa ebidensya umatake. Kinwestiyon din nila yung mismong karapatan ng ICC na dinggin yung kaso. Dito na pumapasok yung mga legal na argumento tungkol sa jurisdiksyon. Makikita natin dito yung tatlong malalaking puntos nila. Una, yung admissibility. Sabi nila, bakit nakikialam ang ICC? Willing and able naman daw ang mga korte natin dito sa Pilipinas na mag-imbestiga. Pangalawa, yung pag-atras natin sa ICC. Ang argumento nila, since umalis na tayo noong 2019, wala na silang say. At pangatlo, yung legal na definition. Para sa kanila, mga kriminal ang target, hindi isang civilian population na isang requirement para sa crimes against humanity. At dito, may ginawa yung depensa na medyo surprising. Ginamit nila yung datos mula sa Dahas Project ng UP. Ang argumento nila, hindi lang daw sa administrasyon ni Duterte may mataas na bilang ng drug-related killings. Matagal na raw itong problema ng Pilipinas. Kung titingnan niyo yung graph, pinapakita dyan yung datos noong panahon ng dating administrasyon at kinukumpara sa mga sumunod na taon. Ang punto ng depensa,
Tingnan nyo, tuloy-tuloy pa rin ang karahasan. Bakit sa isang administrasyon lang kayo nakatutok? Parang sinasabi nilang selective yung hustisya dito. So, ngayong nailatag na lahat yan, mga argumento ng prosekusyon at itong matinding depensa, ang tanong, ano na ang susunod? Heto yung timeline. Yung mga krimen na sinasabing nangyari ay between 2011 and 2019. Tapos itong hearing nangyari noong February 26. Ngayon, may 60 araw ang pre-trial chamber para magdesisyon. So by April 27, dapat may sagot na sila. At dalawa lang ang pwedeng mangyari. Simple lang. Either kukumpirmahin nila yung mga sakdal at tutuloy tayo sa isang full-blown trial o sasabihin nilang hindi sapat ang ebidensya at dito na magtatapos ang kaso laban sa dating Pangulo. Sa totoo lang, yung ginawa ng depensa sa Day 3 ay parang isang masterclass sa legal na strategiya. Nagawa nilong ilipat yung usapan mula sa resulta ng drug war, yung mga namatay, dinala nila yung diskusyon sa mga technical na aspeto ng international law. Inatake nila yung proseso, yung mga testigo, yung kahulugan ng salita, at yung mismong kapangyarihan ng korte. Kaya, ang lahat ng ito ay bumabalik sa isang napakalaking tanong na ngayon ay nasa kamay na ng mga hukom. Saan ba talaga ang linya? Kailan masasabi na ang isang pambansang pulisiya na ginagawa ng isang soberanong bansa ay nagiging isang international crime?